Hi, hello, magandang buhay. Welcome back to our vlog. Medyo pambawi muna tayo. Inaamin ko na high blood ako sa battleship natin sa unang vlog. Kaya naman, kailangan nating mag-adjust bago pa tayong tuluyang mahilo. Habang nagpe-prepare nga ako ng hihiwain ko at mga lulutuin natin, napaisip ako bigla, paano nga ba napapakasya ng isang Pilipino ang budget niya sa isang araw? Kasi madalas, pag ako mo-order ng fast food, umaabot na ng 500. Sorry kung masiba ako. Pero yun yung totoo, 500, isang kainan lang. Pero pag ikaw magluluto, mas makakatipid ka at the same time, healthy pa kasi less preservative, ganyan. So, yan, dito mapapansin nyo, naghihiwa ko ng mga gulay dahil ang vlog natin for today ay sinabawang gulay. Ito nga pala yung mga ingredients, guys. So, una, sa kawali, maglagay ka ng mantika. Kapag mainit na yung mantika, igisa na ang bawang, sibuyas, luya, kamatis. Tapos, igisa mo rin yung karne. Ito na nga yung pagkakamali ng tentahin yung vlogger. Sa halip na karne ang isinunod ko, nilagay ko agad yung kalabasa. Nagpanik na ako. Pero, syempre, dapat chill lang. Mapapansin nyo guys, hindi ko pa rin napansin na wala yung sahog. Nilagyan ko pa yan ng tubig at doon ko lang na-realize na ay, mali sa ginawa ko. Pero okay lang yun. Kumbaga, parang lumaktaw lang tayo ng step. Pero, masarap pa rin yung kakalabasan. Bakit nga ba kalabasa yung inuna ko? Kasi, ito yung matagal na lumambot. Dapat, inuuna natin yung mga gulay na matagal lumambot. Ngayon, tinakpan ko lang para kumulo. Once na kumulo na ito, pwede mo na siyang lagyan ng seasonings. Lalagyan mo siya ng patis, pampalasa, at saka asin. Guys, kung wala naman kayong patis, pwede naman yung bagoong. Alam niyo, alamang na bagoong. Masarap din yun sa gulay na sinabawan. Mahilig kaming mga Bisaya dun eh. After nan, pag na-seasoning nyo na, or pwede rin pala kayong gumamit ng magic syrup, kayo nang bahala. Option nyo yun. Tapos, sinunod ko yung patola. Pagkatapos ng patola, sinunod ko dito yung karne na hindi ko nagisa. So, tingnan nyo, mukha siyang malamya. Kasi mas masarap sana sa gulay na sinabawan yung crispiness ng karne. Ganun sana kaso hindi nangyari dahil sa makakalimutan yung vlogger. Yan, so, nung nailagay ko na yung karne, guys, sinunod ko naman ulit yung iba pang gulay. Yan, kung mapapansin nyo, kumukulo na siya. Doon ko nilagay yung sigarilyas, tapos yung okra. Minekos-mekos ko lang guys. Hinalo-halo ko muna saglit. Tapos, lagi nyo tatandaan sa pagsisisoning, dapat kung nagtatansya kayo, konti-konti lang. Kasi kapag sumobra, mas mahirap i-adjust. Mas di bali ng kulang kasi mas madaling i-adjust kaysa sa yung sobra, like sobrang alat, ganyan. Syempre dadagdag mo yung tubig, di na masarap yun. So dito, mapapansin nyo, nagdagdag ako ng asin kasi natatabangan ako sa niluto ko. Pwede rin pala magic sarap optional nyo lang naman yun. So tinikpang ko ulit, talaga namang makulit ako ng panay tikim. Tapos after nun, guys, hinalo-halo ko lang dyan. Dinagdag ko na sunod yung malunggay. Then, papakulan lang natin at ready to serve na yung gulay. Nga pala, minagastos ko dito guys, umabot lang ako ng 240 pesos. Mas titipid pa sana kung naisip ko na giniling na lang yung binili ko. Malaki kasi yung karne, hiwa ng karne na naibigay sa akin, kaya umabot ng 140. Pero kung tutusin, kung giniling lang yun, pwede ka makakabili ng 50 pesos. So, mas lower sa 240 pesos kapag gulay lang yung lulutuin mo. Ayun guys, sana nagustuhan nyo yung ating vlog today. Nga pala, sobrang dami niyan para sa akin. Pero, hindi ko yan tinapon guys. Yung sobra niyan, naghanap talaga ako ng basurero na lagi ko nakikita. Syempre, tinanong ko muna, kuya, kumakain ka ba ng gulay? Syempre, baka hindi sayang. Sabi niya, oo. Sabi ko, may ulam ako dito, bagong luto lang. Okay lang sa'yo? Sabi niya, oo, sa akin na yan. Yun lang, masaya ako na nakatulong ako at the same time dahil may sobra akong pagkain. Bye bye guys, love you.